Dear Lady Love TV. Billionaire's Lost of Memory. Tunghay na po natin ang ika-4 na bahagi. Hindi naman gumana ang problema ko. Mukhang nadagdagan pa. Reklamo ni Dina kay Jack nang magpaalam na si Frank. Abogado ba yun? Tama ba yung mga payo niya? Kung nagdududa ka, di kumonsulta ka sa ibang abogado. At least nakalibre ka sa first consultation. Kung iba lang ang pinagtanungan mo, may consultation fee na. Bumuntong hininga siya. Ano lang ba kadaling humanap ng pakakasalan? Kahit na nga ba marriage of convenience lang, mahirap ding humanap, no? Unatin mo na muna yung kunot mong noo, Dina. Sumusobra na ang pagkakunot. Umirap siya. Lalo ako ng problema. In the first place, wala ka pa namang dapat problemahin, ha? Nasa iyo pa rin si Jade. Hindi pa naman nagdedemanda si Gino para kunin sa iyo ang anak niya. Kapag nagpabaya ako, siguradong mas malaki ang magiging problema ko. The fact na nagpakita na si Gino at nagbabantang magdemanda kapag hindi ko binigay sa kanyang anak niya, problema na yon. Then sundin mo yung suggestion ni attorney. Problema rin yun eh. Para naman kasindali lang ng pagbili ng pirated CD ang pagkuha ng mapapangasawa. Tumawa si Jack. You know, Dina, lumulutang ay tinatago mo. Umamin ka na. Gusto mo na rin mag-asawa, no? Halata sa tono mo. Tingnan mo, ang laki ng pagmamproblema mo samantalang ang ibig ko lang sabihin, yung maghahain ka sa hukuman ng petition for adoption. Tangi, natural, yung pag-aasawang iisipin ko. Paano ko maghahain ng petition for adoption kung hindi rin ako magiging qualified? Baka mamaya kunin pa rin sa akin ng DSWD si Jade. Worst, ibigay nila si Jade kay Gino. Umiling-iling si Jack. Basta ako, ang paniniwala ko, wala namang malaking problema. Alright, problema mo si Gino kasi nandyan siya at naghahabol sa anak niya. Pero hanggat hindi kanya idinedemanda, sa'yo pa rin si Jade. What if hindi naman pala siya magdedemanda? And what if kidnapin na lang niya si Jade? Bakit mo naman papayagang makidnap si Jade? Dimantahin mo ng mabuti. Alam mo, saka na lang natin yan pag-usapan. Mabuti pa yung lakad natin sa Boracay ang ayusin natin. Ano? Kailan ba tayo aalis? Pagkatapos ng aayusin kong bride bukas, libre na ako. Di umalis tayo sa Makalawa. Oo ba? Teka, tatawag na uli ako sa agency. Sasabihin kong sa Makalawa na yung flight natin. Mabuti pa, naglabas ng Visa card si Jack. Tumatanggap pa naman sila ng credit card, hindi ba? Oo, pero kailangan kasama kita sa agency. Ikaw na ang makipag-transact sa pagbabayad. Tapos ipapakilala na rin kita kay Sheila. Di tara na. Akala ko ba tatawag muna ako. Pero sige na nga, pumunta na tayo sa agency. Wedding girls nga pala kayo ha. Nakangising sabi ni Jack nang paalisin sila ng agency. Mabilis silang naibook at hinintay na rin nila ang ticket habang ine-entertain sila ni Sheila. Oo, at proud ako. Nakairap na sagot ni Dina. Kay Sheila nalaman ni Jack ang iba pang bagay tungkol sa pagiging wedding girl niya. Sa ekspresyon pa lang ng mukha, alam niyang nangangantsaw na ito. Kailan ka naman kaya magiging bride? Bakit naman sa akin napunta ang usapan? Ang topic mula pa kanina ang pagiging wedding girls namin. We're wedding suppliers. Ako, specialty ko ang pagmi-makeup kaya dun ako. Alam ko, lumundag na nga ako ng topic so kailan ka magiging bride? Sira ka ba, Jack? Alam mong malabo. Malinaw, Dina. Hindi ba tinutulak ka na nga ni attorney na mag-asawa? For Jade's sake? Batukan kaya kita. Ikaw ang nagsabi kanina na kinalimutan muna kahit pansamantala yung problema kay Jade. Tapos ikaw naman na mag-uungkat ngayon. Pasensya na. Tawang-tawa na sabi ni Jack. Bigla ko lang kasing naisip since kasalan yung topic natin kanina ni Sheila. Buti pa kumain na lang muna tayo bago kita ihatid. Ano? Chinese or Italian? Napangiti si Dina. Sa baro na lang tayo. Tamang-tama naman na malapit na sila sa SM North EDSA. Pagdating doon, niliko ni Jack ang sasakyan at ilang sandali pa pumunta na sila sa Italian restaurant. Pizza at spaghetti ang kinain nila. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na mag-aya si Jack na manood ng sine. Hindi ko na alam kung anong itsura ng sinehan. 3 years na yata akong hindi nakakapanood ng sine. Grabe, ang tagal na nun ha. Baka hindi mo nakilala mga artista ngayon. Kilala pa naman. Sa bahay na lang kasi ako nanonood ng pelikula. Ano, nood tayo? Hindi pwede. 10 AM yung kasal bukas. Maaga akong aalis. Alam mo namang maraming seremonya sa bride bago pa ang mismong kasal. Saka baka naghihintay na sa atin si Jade. Kung gusto mo bukas na lang tayo manood. Isama pa natin si Jade. Di pang batang panonoorin natin. Showing ang Madagascar. Okay, sinabi mo eh.
Binilasan na nila ang pagtatapos sa pagkain. Paglabas, napansin nilang basa ang kalsada. Umulan pala, sabi ni Jack. Baka ambon lang. Kung umulan ng malakas, imposibleng hindi natin napansin. Tinawid nila ang daan papunta sa kinapaparadahan ng kotse. Mag-ingat ka ha, baka mamaya madulas ka pa. Paalala ni Jack. Tinitingnan ko ang nilalakaran ko, huwag ka mag-alala. Pero hindi pa sila nakakailang hakbang nang bigla na lang itong mapatihaya. Jack! Tili ni Dina at nilapitan agad ang kaibigan. Gano'n na lang ang takot niya na mawalan ito ng malay. Jack! Tawag niya habang ginigising ito. Nang mawala ng malay si Jack, wala pa ring reaksyon. Tinawag niya ang pansin ng iba. Nilapitan naman siya ng gwardya. Nadulas yung kasama ko, tulungan niyo kami. Pinagtulungan ng 2 gwardya na dalhin sa mall clinic si Jack at hanggang sa ihiga roon, wala pa rin itong malay. Ilan sandali ring sinuri ng doktor si Jack habang kinukwento ni Dina ang pagkakadulas nito. Wala naman ho kayong masamang nangyari sa kaibigan ko. Bakit ang tagal niya hong magkamalay? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Wala akong makitang masamang diferensya sa kanya. Hintayin lang natin kung magkakamalay maya-maya. At kung gusto niyo, dalhin niyo na po sa ospital para ma-CT scan. Para masigurong walang naging masamang epekto ang pagkakadulas niya. Nagpaalam na ang doktor para igawa ng record si Jack. Jack, mabuti naman nagkamalay ka na. Tuwang-tuwang sabi ni Dina na magkamalay na ito maya-maya lang. Blanco ang tinging ipinukol nito sa kanya. Nadulas ka kanina. Nawalan ka ng malay kaya nandito tayo ngayon sa mall clinic. Sabi ng doktor okay ka naman. Pero gusto kong makasiguro tayo na okay ka lang talaga. Tara, pumunta tayo sa ospital. Pero muli, Blanco ang tingin ang napala niya mula sa kaibigan. Hoy Jack, ano ba? Tara na. Sino ka ba? Bigla ay tanong nito. Jack, baka mo yung pangalan ko? Kumunot ang noo ni Dina. Anong pinagsasasabi mo dyan? Batukan kaya kita? Lumapit sa kanila ang doktor at nagpakilala kay Jack. Seryosong binalingan ni Jack ang doktor. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin alam kung Jack nga yung pangalan ko. Bakit wala akong matandaan sa nangyari sa akin? Amnesia. Yan ang posibleng dahilan kung bakit wala kang maalala. Siya ang kasama mong dinala ka rito. Tumingin kay Dina ang doktor. Mas mabuti pa kung dadalhin mo siya sa ospital para masuri pa. Tumango siya. Salamat ho. Halika na Jack. Sigurado kang Jack yung pangalan ko. Mag-ano ba tayo? Tanong nito habang palabas sila ng klinik. Oo, Jack Vicente yung tunay mong pangalan. Ako naman si Dina Bautista. Kaibigan mo ako noon pang high school tayo. Kauuwi mo lang galing sa Amerika. Halos 1 linggo ka pa lang dito. Bilisan natin ang paglalakad at mukhang uulan ng malakas. Baka mamaya madulas ka na naman, matuluyan ka na. Tinitigan siya ni Jack. Diyan ka bang magsalita? Lalo na sa akin, para namang tatanga-tanga ako. Hindi napigil ni Dina matawa. Hindi naman aksidente yung nangyari. Actually, ako pa nga ang pinaaalalahanan mo mag-ingat kanina pabalik tayo sa kotse. Pero malas mo dahil ikaw yung nadulas. Mabuti hindi nabagok yung ulo ko. Yeah, mabuti na nga lang at hindi. Pagdating nila sa kotse, inaako na ni Dina ang pagmamaneho. Ikaw ang magdadrive? Ikaw ang nagdadrive kanina pero ako na magdadrive ngayon. Dahil ba may amnesia ako? Hindi naman sa ganon. Sa ospital tayo pupunta para masuri ka ng husto. Maupo ka na lang dyan at mag-relax. Wala ka bang natatandaan na kahit na ano? Umiling si Jack. Physically, pakiramdam ko okay naman ako. Pero kapag iniisip ko yung mga nangyari bago ako magkamalay kanina sa klinik, blanco. Kung hindi mo nga lang sinabi na Jack yung pangalan ko, pati yun siguradong pinoproblema ko ngayon. Huwag mo na munang pilitin na makaalala. Baka makasama sa'yo. Basta pupunta muna tayo sa doktor. Sa pinakamalapit na ospital dito tayo pupunta. Papasok na sila sa ospital. Sandali silang na traffic. Oo nga pala. Nasa iyo naman yung wallet mo. Marami ka namang ID cards doon, including your credit cards. Tingnan mo. Baka sakaling makatulong na makaalala ka ng bagay na tungkol sa'yo. Tumango ito at kinuha ang mga gamit na iyon sa likurang bulsa. Maliban sa walang matandaan kahit na anong bagay tungkol sa sarili, wala naman lamang kakaibang nararamdaman si Jack. Pakiramdam nga niya malakas siya. Kahit ang sinasabing pagkadulas niya kanina, hindi niya naramdaman ang epekto niyon. Yun nga lang, nabasa ang damit niya dahil siguro ng pagkakabagsak niya sa basang semento. Jack Vicente. Yun nga ang pangalang nakasulat sa maraming cards na nakuha niya sa wallet. Sa ibang card nakalagay rin yung birthday niya na ang ibig sabihin,
30 years old na siya. Marami rin siyang credit cards na kung hindi gold ay platinum. Ang lahat ng iyon, mayroong litrato niya. Tinitigan niya ng mabuti ang international driving license at bumaling sa babaeng katabi niya. Dina raw ang pangalan nito. Hindi siya sigurado pero wala naman siyang magagawa. Dina, bakit meron akong international driving license? Ano ba ako, OFW? Nakangiting tumingin ito sa kanya. I guess you're just suffering from a mild memory loss. I can say na OFW ka nga. Actually, kauuwi mo pa lang. Wala ka pang isang buwan dito sa Pilipinas. IT specialist ka sa Amerika. Pero ikaw ang nagsabi sa akin that you are back for good. Inobserve niya ang sinabi ni Dina, IT specialist sa US. IT as in information technology. Tumango ito. Nagtapos ka ng computer science tapos nagmaster ka sa information technology. Matalino ka, Jack. You have numerous job offers from different IT and software companies. Kaya nga nasa abroad ka dahil doon mas magandang opportunity. Bakit ako back for good kung nandun pala ang magandang opportunity? Hindi ka agad nakasagot ang babae. Natigilan ito. May naging problema ba ako sa ibang bansa? Tiningnan siya ni Dina. Saka mabilis na umiling. Wala, Jack. Wala ka nagiging problema. 8 taon ka nagtrabaho sa abroad pero yung huling 6 na taon mo, hindi ka umuwi rito sa bansa. Malaki ang kita mo kaya nakapagpundar ka ng bahay at lupa rito sa Pilipinas at sa abroad. At ikaw na rin nagsabi sa akin, dati na mas masarap pa rin sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kaya dito ka na lang. Total naman, kung hindi ka rito papalarin, madali ka rin namang makapagtrabaho uli sa ibang bansa kung gugustuhin mo. Ilan ng mga kapatid ko, ang mga magulang ko nasaan? Ulila ka ng lubos. Namatay sila sa plane crash noong 1998. Yung 3 mo namang kapatid nasa abroad sila. Nasa Dubai ang panganay sa inyo, si Kuya Nanding, manager ng Starbucks. Nurse naman sa hospital doon ang hipag mo, kaya doon sila nakabase. Isa lang ang pamangkin mo sa kanila. Yung isa si Kuya Jay mo, nasa Saudi, engineer doon. Kasama na rin ang asawa at wala pa silang anak. Tapos yung sumunod sa'yo, bali yung bunso, si Angela, ang nasa Australia naman. Nakapag-asawa ng Australian at doon na rin sila nakatira, sa Brisbane. May anak na rin sila. Mamaya tatawagan ko sila para makatulong na magbalik yung memorya mo. Tinitigan ni Jack si Dina. Mukhang wala namang dapat ikaduda sa sinabi nito. Wala ba akong sariling pamilya? Wala. Binata ka pa rin hanggang ngayon. 30 years old na siya at wala pa ring asawa. Parang doon siya gustong magduda. Sa kwento ni Dina, maalwa ng katayuan niya. Pakaramdam din niya responsableng tao siya. Bakit wala pa siyang asawa? Girlfriend, meron ba ako? Umiling ito. Wala rin. Wala. Ikaw, kaibigan lang ba kita? Hindi ba kita girlfriend? Nakataas ang isang kilay na tiningnan siya ni Dina. Jack, we are friends. Period. Kumunot ang noo niya. Bakit parang hindi niya gustong maniwala? Habang nasa waiting area si Dina at sinusuri si Jack, hindi niya mapigil mag-isip. Hindi niya alam kung dahil lang sa walang matandaan kaya nagtatanong si Jack kung girlfriend ba siya nito. Napaka-casual ng tanong pero naaasiwa siya. He was a very dear friend. Best friend na nga ang turing niya kay Jack. At kahit kailan, hindi sila naging talo. He had his relationship with different women habang siya nanatiling pihikan sa mga manliligaw. Sa katunayan, wala siyang pakaalam kung 30 anyos na siya ngayon at wala rin seryosong relasyon. Masaya na siya kay Jade. And speaking of Jade, masyado na siyang natagalan sa pag-uwi. Siguradong naiinip na ito. Kinuha niya mula sa bag ang cellphone at tumawag sa bahay. Tulog na si Jade. Napagod na sa kakalaro, kaya nakatulog na rin. Pero kanina, tanong ng tanong sa kung anong oras ka uuwi. Nagkaproblema lang kaunti si Jack. Nandito kami sa ospital. At dahil alam ni Dina na magtatanong pa si Manang Luming, pahapyaw niya ikinuwento ang nangyari, saka nagpaalam na. Noon niya nakitang palabas na si Jack. Kumusta? Maghintay lang daw tayo ng kaunti. Samahan mo na ako kapag sinabi ng doktor yung findings niya. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na walang pisikal na diferensya si Jack. Ang naging konsekwensya nga lang ng pagkakadulas nito at pagtama ng ulo sa semento ay ang pagkawala ng memorya nito. Ipinaliwanag din ng doktor na walang gamot doon. Kusang babalik ang alaala. Kung hindi man daw paunti-unti ay biglaan. Bago sila umalis, ipinaalala rin ito na may mga pagkakataong mananakit ang ulo ni Jack. Lalo na kung pipilitin itong makaalala ng tungkol sa nakaraan. Ihahatid na kita sa Bulacan, Jack. Doon ka kasi nakatira.
Sabi ni Dina nang palabas na sila ng ospital. Sinong kasama ko doon? Wala. Di ba nga nasa ibang bansa mga kapatid mo? Kaya ko kayang mag-isa? Tanong nito na parang isang bata. Sa pagkakaintindi ko, amnesia yung sakit mo. Hindi naman ibig sabihin nun magiging dependent ka na. Sa iba, I guess you can still do ordinary things. Yun bang common sense lang ang kailangan para magawa ang isang bagay? Tamang-tama pag uwi mo, makikita mo ang mga personal mong gamit. Makakatulong siguro yun para magbalik agad yung memorya mo. At saka tatawagan ko si Frank. Kaibigan mo rin siya. Mabuti siguro na makausap mo siya para magtanong ka rin tungkol sa nakaraan mo. Sinong Frank? Yung attorney, but you can call him Attorney Colocoy. Pagpapakilala mo sa akin sa kanya. Ikaw, may problema? Ano yon? Umiling si Dina. Saka ko nalang sasabihin sa'yo, Jack. Mas magiging komplikado pa ang takbo ng isip mo kapag sinabi ko pa. Focus on trying to remember things about yourself. Saka na lang natin pag-usapan ng tungkol sa akin.